na malapit na magabalik sa Kristo. Sige, kung makita yung mga bagay na magtagda pa mo. Amen. Kaya ang katubusan sa atong lawas, malapit na. Pabihan na Lucas 16, magasugot sa 22, 23, 24. Gabi. 22. Hasta na naman. Napatay ang imol nga tao, agindala siya sa mga magtunda sa sabak ni Abraham. Ang tao nga manggaranon, napatay man, kaginlubos. Kag sa hadis, sa naghantos siya, bayaw niya ang iya mga mata. Kag nakita niya si Abraham sa malayo, ag si Lazarus sa iya sabak. Glory. Ag nagpanawag siya sa may nga Abraham, haluoy ako, ag ipadala si Lazaro, agon nga itumoy niya ang ukbong sa iya tudlo sa tubig. Ang mabugnawan ang akong dila ay nagkakasakit ako sa sining dabda. Signature? 5. Apang si Abraham nagsiling, anak, dumduma nga ikaw sang nagakabuhi pa. Nagbaton sang imo maayong mga butang, kag si Lazaro sa among nga bagay sang malaot nga mga butang. Apang karon diri ginalipay siya, kag ikaw yara sa kasakit. Lord, maraming salamat. Glory. Sa oras nini, binti puno kami. Ako niyaman sa imong malapit yung pagdalo. Amen. Kamali, ang nagapang lola, magabakod. Kag ang mga malulahon, ikaw ang mag-agal sa bakod. Kag tayo sa tagsa, sa panimalang. Na magdahos pa ito, kag nagto magagsugang kalit, bakso. Kabayang Holy Ghost, mag-guide sa amin. Sa ngalan ni Lord Jesus, gampo kami. Amen. Magapong ko. Ang Biblia, o sinasabi, o nakasulat sa Biblia, na kung ang isang tao ay mamamatay sa kanyang katawang lupa, mayroong ipapalit na bagong katawan. Ito'y katawang espiritu at ukol sa espiritu na tinatawag theophany body. So kapag mamamatay yung tao, hindi siya maging dalawang nilalanggan. Amen. Hindi siya, sabihin, kapag mamamatay yung tao, hindi siya espiritu at kaluluwa lang. May katawan yun, bagong katawan. Theophany body para maging tatlo pa rin ang buo sa tao. Theophany body, espiritu at kaluluwa. At ang theophany body, may mata. Kagaya sa mayaman na doon napunta sa impyerno, sa theophany body, nakita sa Lazaro, nakita sa Abraham. At siya ay may pandama. Sabi ang mga Abraham, ako'y akawan, ipadala sila sa Lazaro. Upang ako'y tulungan dito, may pandama siya. At mayroon siyang memory. Ano siya sabi niya kami? At mayroon siyang natawag na reasoning, memory, na sinasabi nga, ang mga Abraham, kawan na kayo padala sa akin, di siya, Lazaro upang ako'y matulungan sa alam nito. Sinabi niya Abraham, hindi pwede. Ang nandiyan sa inyo, hindi na makapunta sa amin, at ang sa amin hindi pwede makatulong sa inyo dahil mayroong malalim na hukay na namamagitan sa akin. At saka, alalahanin mo na ikay buhay pa. So ang katwiran ng Panginoon, Glory. siya sabi, binibigyan niya tayo ng karunungan. Amen.
na kapag mamamatay ang tao, hindi nawawala ang kanyang memory. Ang kanyang alaala hindi mawawala. Sabi, anak alalahanin mo na ikay buhay pa. Siya ibinabalik ng Diyos, isang taong namatay sa kanyang memorya. Ano bang ginawa mo na ikay buhay pa? Sa mga tuwid, ito isang palaala sa mga Kristiyano. Amen. Ang nakakalaw ng paggawa ng mabuti hindi ginawa ito'y kasalanan. At ito'y nasa memory ng tao, hindi ito mawawala sa karinig. Kaya nga, kung ikaw may talento, binigyan ka ng Diyos ng talento, 1 o 3 o 5, kailan gamitin mo ito? Sapagkat ito'y binigyan ng Diyos upang siya ang makinabang. Hindi tao ang makinabang, siya ang makinabang. Na yung 5, makinabang ng Panginoon, sa 3, makinabang Panginoon, sa 1, ay makinabang ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, siya taong binigyan ng isang talento. Sabi, siya nang ganan sa akin. Siya nang tubo ko. Sabi, wala. Siya na ibinigay ko siyang puhunan. Siya ibinigay ko kasi alam ko na hindi ka mabuting Panginoon. Siya naman, paano man sabi niya mabuti? Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, alipin, ay kunin mo nga sa kanya, ay binigay ko. Pagkatapos, kunin pa sa kanya, wala siya. Kasi wala niya, kukunin pa, marisip nila. Kaya, ang bawat isa sa atin may talento. Amen. Ang bawat isa sa atin may bahagi. Hindi pwede, wala tayong talento, hindi pwede, wala tayong bahagi. Kaya hindi pwede na wala tayong kaloob dahil ang bawat bahagi ay bahagi ng katawan ni Kristo. Mayroon pa may mga parts tayo na katawan ni Kristo. At ang mga bahagi ng katawan na yun ay may mga kaloob at ang mga kaloob na yun, yun ay binigay ng Panginoon sa atin. Malalaman mo na ibigay sa iyo at bawat sa atin sa pamamagitan ng salita na itinuro. Basta mo nagawaan ng brother. Basta mo. Nagawaan yan, ha? Okay, kaya bro, number size, 6 na. Sa size ang una. Size? Oh. Number size na. Size na. Hindi ba uno size? Memory? Oh, hindi. Ano siya? Remember Paul? Ha? Oo. Yung size. Remember, Paul come at the end of the age. All the messengers come at the end Okay. of the age. Ang bawat mensahero ay dumating. Ipinadala ng Panginoon sa bawat katapusan ng panahon. Kaya ito, sa magatuwid, sa katapusan panahon ng Efesyo, pinadala si Pablo. Ang bawat mensahero ipinagpadala sa bawat katapusan ng kapanahonan. Hindi sila ipinadala sa unang panahon o sa pasimula ng panahon, kundi sa huling panahon. Okay. It is at the end time when these things are brought forth. Okay, ganun din. May ipadala sa atin sa huling panahon ito. Ano ipadala sa atin sa huling panahon ito? Okay. Okay na po. Wala na? Oh. Sino ito? Alam na number 6. Ano yung gusto? 10 na. Number 4. Number 6 yan? Oh. Okay. Sa huling panahon ito, mayroong ipadala sa atin ng Diyos. Walang amos dyan? Sa size? Wala? O yun na naman. Remember, we cannot live by yesterday's light. Okay, alalahanin. Sa may word na alalahanin. Hindi tayo nabubuhay sa liwanag ng kahapon. Sige? Yesterday's light is gone. Ang liwanag ng kahapon ay wala na, lumipas na. It isn't no more. Yun ay wala na. Yesterday's light is only a memory. Sa mga tuwid.
ang liwanag kahapon, memory na lang. Sandiyan ang memory, alaala na lang. Amen. Katulad ginawa mo. Kung ikaw'y bata pa, yung mga ginawa mo, alaala na lang. At tayo rin, habang tayo nabubuhay sa rin panahon ito, na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang hindi mo ginawa at ang ginawa mo, alaala na lang. Amen. Kaya bago tayo mawala sa mundo nito, dahil hindi tayo makatakas sa alaala na yan. Sabi ng Panginoon sa mayaman, anak, alalahanin mo. Hindi siya patay na. Kung binabalik rin sa alaala, memory. Kaya, additionally, Yesterday's sunlight is only a memory or it is history. okay? Ang kahapon na liwanag ay historia na lang. O, ito'y history at memorya na lang. Amen. We cannot live in yesterday's light no more. Kaya hindi na tayo mabubuhay sa liwanag ng kahapon. Anong tinutukoy niya? Panahon ng Reformation. Sa panahon ni Luther, may liwanag doon. Katuwiran sa pamagitan pa ng parataya, ipinadala siya sa dulo ng panahon, ng kanyang panahon, ng Sardis. Ngayon, sa panahon naman ni Wesley, mayroon siyang liwanag. Ano yun? Kabanalan. Ngunit ang lahat ng mga liwanag ninyon, hindi tayo nabubuhay doon. Tayo nabubuhay sa presente na liwanag. Amen. Yung mga liwanag ninyon, salita yun, ngunit yun ay history na lang. Ngunit mayroon sa atin, panahon ito, hindi history, kundi liwanag sa panahon ito. Ano yun ang liwanag sa panahon ito? Ay pinangako. Ano yun ang pinangako? Ang kapayagan ng libro na may 7 tatak. So nabubuhay tayo sa libro na may 7 tatak. Hindi tayo nabubuhay sa panahon ni Luther, sa mensahe ni Luther, ni Wesley, dahil may panibago na mensahero sa ating panahon na pinadala ng Diyos bago magsara ang panahon ito. Though it is the same sun, Kahit na ito ay siya pa rin yung araw, the same sun, but each day it brings forth its strength a little stronger. Okay, kung gano'n, habang ang araw nito, habang tumatanghali, ang init ay parakas ng parakas. Hanggang sa alas 12, alauna, parakas ng parakas ito. To ripen the grain for the harvest. Para hinugin ang bunga sa kanyang pag-anis. Okay na bro? Okay. So sa mga tuwin, sa panahon ito, ang mensahe sa ating panahon, ito ang nag-harvest. Sino ang inani? Ang sagot, pinili. Ang nobya, sa huling panahon ito, itong inani, ano ang ginamit sa ilang gupa? Verab. Na itong ang ginamit ay ang napahayag ng mga hiwaga ng 7 tatak. Ito ang nag-harvest sa bride sa huling panahon ito. Ito ang nagtawag sa bride sa huling panahon ito. Hindi tayo, at ang pagkain sa panahon ito pagkain natin. Hindi tayo nabubuhay sa panahon ni Wesley, ni Luther, hindi tayo nabubuhay sa panahon, sa mensahe, sa panahon ni Luther, ni Wesley, na silang ipinapangaral ng maraming intan. Akala nila nabubuhay pa sila sa pasama, sa araw ni Luther, ni Wesley. Hindi na. Sa panahon, huling panahon, dapat sa mensahe ito, dito sila mabubuhay sa liwanag na ito. Ang iba naman, hindi pinahayag ng Diyos kayong propeta. Gumagawa sila ng sariling pagpapahayag. Sila daw Diyos, sila daw si Satanas, sila daw Redeemer, sila daw Doktor, sila daw demonyo, lahat na lang. Iyon ay hindi galing sa langit na karunungan. Iyon ay galing sa impyerno na nagdadala ng kamatayan. Sige. Next, number 10. Greatest battle ever fought.
thought. See, it's your mind that opens up the door. Okay? Saan may prastar panguna-una mo? Na mag-open na magbubukas ng pintuan. Ang kaisipan. So, ang kaisipan natin, bubuksan natin. At pwede isara mo. Para wala makapasok kung hindi mo gusto papasokin. Dahil ang ating kaisipan ay pintuan. See? Or closes the door, Okay? Isara ang pintuan. listens to your conscience. Makinig kayo sa inyong konsensya. Amen. Amen. Huwag kayo makinig sa tao. Makinig kayo sa konsensya nyo. Ang Diyos nakikipag-usap din sa iyo sa pamagitan ng maliit na tinig. Konsensya nyo na ibinabalik ng Diyos sa iyong konsensya ang salita na iyong narinig. Praise the Lord. Huwag kang makinig sa tao. Huwag kang makinig sa anumang bagay. Ano sinasabi na yung konsensya? Amen. Kung ikay may ganitong talento, gawin mo! Kahit wala kang kasama, gawin mo! Kung ano ang ipinahayag ng Diyos iyo, listen to your conscience. See? Listen? Listen? But when your mind closes itself to these things, Ngunit kung ngayong kaisipan, isara mo sa mga bagay nito. Okay? and let God, the Spirit of His Word, come in, Huwag mo hayaan na Espiritu ng Sanlibutan yung makapasok. Dahil binuksan mo yung kaisipan sa mga bagay na hindi ayon sa Diyos. Glory. Paano papasok yung demonyo? Kapag ang inyong kaisipan, hindi mo sasara sa mga hindi ayon sa salita ng Diyos. Isara mo agad. Sa ngalan ng Panginoon Diyos, lumayo pa. Nakikipag-usap ang konsensya mo sa iyo sa iyo. See? it blows the rest of the stuff out. Every doubt is gone. Kita mo? Kailangan na yung lahat ng pagkaduda mo. Kailangan mawala sa bawat salita. Pero wala kang duda. Amen. Wala kang alinlangan. Maniwala ka sa bawat salita ng Diyos. Amen. Yun ang ating buhay. Amen. Ikaw hindi mabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang tagapagsalita na siyang propeta. See? Every fear is gone. Kahit na ang takot na wala, kahit maglindol, mawala ang takot. Ano mang mangyayari sa mundo, sa paligid mo, mawala na ang takot mo. Amen. Dahil ang pag-ibig, nagmawala ng takot. See? Every sensation of doubt is gone. Okay, basta ang mga sensation na yun, ang mga pagdududa, mawala na yan. Every feeling is gone. There's nothing standing there but the Word of God. Ano daw ang kailan manatili doon? Ang Word of God! Amen. Doon ka sa Word of God. Amen. Ano sinasabi ng Word? Ipalaala ito ng Diyos sa iyo kahit mamatay na tayo. Kahit tumanda tayo, ipalaala ito. Kailangan salita ng Diyos ang makakatayo niya. Sige. And Satan cannot battle against that. No, Kita sir. mo? Kung tayuan mo ang salita ng Diyos, hindi makipag-away si Satanas laban sa salita ng Diyos. Tayuan mo! Huwag kang mag-ilangan sa salita. At huwag mo ngayon na baliwala ang salita. Tayuan mo ng matibay at hindi makipag-away ang demonyo sa iyo. Amen. Okay na po. Okay. Pwede? Pwede ba? Item verse 7 pa. Okay. Is in His presence. God puts our sins in the sea of forgetfulness. Okay. Ganun lang. Next, brother. Why naman ang lahat? Oh, next. Sa piyak na Oh, mga. Future home. Oh. As I said in the beginning, you are somewhere else, is what you reflect here.
Kung sabi niya, sa pasimula sinabi ko, kung ano ka noon kung saan ka man, kasi dalawang tutukoy. Ang daigdig sa ng Espiritu, dalawa eh. Ang una, doon sa langit. Dalawa, sa impyerno. So, daigdig iyon ng Espiritu. Sabi niya kung saan tayo sa pasimula. Sa langit kaya o sa impyerno. Kung kung saan tayo sa pasimula, iyon ang nagre-reflect dito sa ating buhay. Amen. Nagre-reflect sa ating buhay. See? What you are, what your celestial or terrestrial body is up yonder. See? What your celestial body is somewhere else is what you are reflecting back here. Okay, ganda lang. Isang balik kayo sa unang page, sa unang binasa mo, number 2. Number Number 3. is Ang mga binasa mo, check ka na. It shows after we die, Nagpapakita na pagkatapos tayo mamamatay. you are still conscious. Conscious ka pa pala? Mayroong ka animo. Patay ka na, may animo ka pa. Ang ating katawang lupa, wala na. Pero, sa katipunganan, may animo ka rita. Ang animo nito, yata sa ating Espiritu. Dahil Espiritu din naman na mamatay. Katawang lupa lang, siyempre. He remembered Abraham said, Son, remember in your days. Sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo nung buhay ka pa. Ano sinabi? Anak, alalahanin mo. So mayroon pang memory. Ang dami. You still remember, you don't lose your memory. Kita mo? You remember. Maalaala mo pa yun. Hindi mo maiwala ang iyong alaala. Next. Next number yan. 4. Sabi? It's fulfilled in your eyes. It is fulfilled in your eyes this day how the church would get formal. Okay, tamo. Kung ang iglesia, maging formal na. Wala nang praise na yun. Amen. Wala nang amen. Amen. Formal. Kahit mag-worship, formal. Kahit tumawit, formal. Amen. Pupunta sa church, formal. Kung ang iglesia maging formal, ano lang sinabi? How the things they would do would bring to your memory those words of God. Anong ginawa mo? Ibabalik ng Diyos sa iyong sa iyong alaala. Ibabalik niya ito. Kahit sintigno pa, ibabalik niya ito. Kahit palangit pa, ibabalik niya ito. It would bring to your memory those words, what God said you would do in this day. Dahil ibabalik ng Diyos sa iyong alaala ang kanyang salita. Hindi kung anong sinalita ng tao, kung anong salita niya. At ikalawa, kung ano man naman ang kontra mo sa salita. Yes. Ang sasabi ng Panginoon, ang uod mo sa impyerno ay hindi mamamatay. Ano yun? Ang iyong salita. At ang salita ng Diyos, hindi rin mamamatay. Amen. Na inilagay niya sa iyong alaala. Sabi ni Saan? Alalahanin mo. Sinabi? If Amos rose on the scene, not only that, but God would prove by Amos that what he promised to do in this Ang day. tinutukoy niya sa panito. May salitang Diyos. Ano yun? Ang mensahe. Ano yun? Ang mga iwag na hayag sa pitong bata. Yun ang salita na nahayag sa panahon ito. Na ipalaala ng Diyos sa tao na mga hindi manampalataya. Bawat isang nakarinig ng salita. Sasabihin ng Panginoon, anak, alalahanin mo. Hindi mo sinabi ni Abraham na hindi kita anak. Sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo.
Sa mga tuwid, walang magkakatakas sa salita ng Diyos. Ito pa rin ang maghukom sa tao. Amen. Sige. Iba't talon. What you are reflecting here in the spirit land Nagre-reflect dito kung ano man tayo sa espiritong lupa, no, daigdig ng espiritu. Yan. if you're vulgar-minded here, Kung masama ang ating kaisipan, isipan pa rin. still got malice, Marisyoso, envy, strife, kaisa, kaawayon, away dito, away doon. Amen. you are in the spirit land with that, it reflects back here. Yun ang ganyan tayo. Sa espiritu na lugar yun na nag-reflect dito lang. Amen. See? But if your whole innermost being has become cleansed and Ano ang purged, innermost being? Ang kaluluwa. Ang panlabas, katong lupa. Panloob, espiritu. Ang kaloob-looban, yun ang kaluluwa. Ang innermost being. So, ang kaluluwa, being. Nilalang. Hindi lang ugali, hindi lang buhay ang kaluluwa, hindi lang nature, kundi being. Nilalang. Amen. Innermost being. Kaloob-loobang nilalang. Unang nilalang lupa, katawan. Ang kalawan nilalang espiritu. Ang ikatatlo, yun ang kaluluwa. Yung innermost being. Kung ito'y innermost being ang daw. Ano? Sabon? it shows you've got Dalang. If your innermost being ano? has become cleansed Kung ito'y and purged. nilinis, purge and uncleansed, pagkasin mo naman yun. Okay? It shows you've got a body out yonder waiting that has been cleansed and Okay. purged. So napakilala ng iyong body na naghintay doon ay nilinis din. Amen. Anong nag-linis dugo? Amen. So mauuna muna linisin ng ating kaluluwa ito. At saka magre-reflect naman ito sa ating Diyos na isalanan. Pero mayroong buhay natin nandoon, nag-reflect sa mundo, masama tayo. But nang ang ating kaluluwa, nilinis ang dugo ng Panginoon, ito naman nagre-reflect doon sa ating Diyos na isalanan. Sila na? And it is reacting back in the flesh. Don't you see? So mag-react naman dito sa ating kaluluwa, sa ating kaluluwa. Okay? If this earthly tabernacle is dissolved, So, we ano have one natin already. ito kaluluwa? Mayroon pa tayo ang katawang lupa. Mayroon pa tayong isang katawan. Ano yun? Yun ang theophany body. Amen. Na naghintay na mamatay ang ating katawang lupa. Bago siya na mamatay ang ating katawang lupa, magpagalit tayo sa Diyos. Amen. Para sa kanyang kalawalatian. Amen. Para sa kanyang kapurihan. Glory. Siyempre, Next and number 9. You are the same man in stature that you was when God called you. oo. Bago tayo tinawag ng Diyos, yun pa rin ang ating struktura. Body, spirit, soul. Nang tinawag tayo namin sa ito, yun pa rin ang struktura. Body, spirit, and soul. Dati, katawang lupa, ang nating kaluluwa, makasalanan. Pero nang tinawag tayo, bago na ating kaluluwa, Amen. hindi na-raise ang luma. The same structure. Yung pa rin. Si brother? Same woman. But you see, it was. Gayon pa rin kayong babae, pero nakita nyo ano na? What it did, it was a regeneration. Ang kaibahan pala, ang pagkabago na nilalang. Amen. The old life passed away. At lang, ano na wala? Your old life. Ang lumang buhay, wala na. Amen. Amen. Glory. Ano ba lumang buhay natin dati? Alam niyo rin eh.
Hindi na tayo batang marit Amen. na hindi alam kung anong lumang buhay. Amen. Sige. The old desire has passed Ang away. luma nating mga hularin na wala na. When you used to like to drink, Kawani kain nag-iinom. cuss and fuss and stew, O ano pa nito? run around immoral. Immoral. That thing Away just dito, died. away doon. Alitan dito, alitan doon. See? That thing just died. Yung mga bagay, patay na yun eh. Okay. Now you are used. Then you was Satan's instrument. Now you are Hindi redeemed. yan. You're used by what? Satanas yung gamit sa atin. Na hindi pa tayo binago ng Diyos. Si Satanas ang gumamit sa atin. Amen. Pero ngayon, hindi na tayo property ni Satanas. Amen. Binili na tayong Panginoon, hindi tayo kamatayan. At tayo'y inaring na. Tayo'y nilinis. Amen. Ano ba yung ibig sabihin ng nilinis? Sanctified. Nilinis at itinabi muna. O diyan ka muna sa tabi. Ano yun? Sanctified siya. Justified siya. Pero itinabi lang muna. Wala siyang Holy Ghost. Pagdating ng bautismo ng Espiritu Santo, sa Kanya, gagamitin na siya ng Diyos. At property na siya ng Panginoon. Si Brother Wilson. Now you are redeemed. Dali na, balikin yun, kitapusan. Satan, you were Satan's instrument. Now you are redeemed. Ngayon, tinubos niya. Amen. Hallelujah. Amen. Tinubos niya tayo. Isinangla tayo ng kasalanan sa punsya kay Satanas. Isinangla tayo kay Satanas. Naparito ang Panginoon at tayo tinubos. Binawi tayo. Sa Panginoon tayo sa pasimula. Amen. Isinangla lang tayo sa kasalanan. Amen. Kaya pumarito ang Panginoon tayo tinubos. Hallelujah. Tinubos tayo. Na hindi pa tayo tinubos. Parang isang kuwintas o singsing na isinangla tapos silang gumamit ang tagsanglaan mo. Maliban doon sa punsya. Nang ito'y tinubos o, hindi na silang gumamit. Tayo pag-aari ng Diyos. Amen. Tinubos tayo. Ngayon, Diyos naman ang gagamit sa atin. Hallelujah! Amen. Magpagamit ka ba sa Diyos? Amen. Nilinis. Para sa a certain time. Upang dumating ang Holy Ghost, magpagamit kayo. Kung kayo, song leader, ay sa inyo pag song leader. Amen. Tutuman mo ang pag-song leader. Amen. Mag-training ka sa pag-song leader. Amen. Ikaw naman sa instrumento. Tutukan mo maging instrumento. Sa instrumento ka. Amen. Hallelujah! Amen. Kung ikaw MC, tutumin ang pag-MC. Amen. Huwag mong pakialaman ang pagka-instrumento sa instrumento. Amen. Kanya-kanya tayo. Hindi lahat para sa'yo. Amen. Kailan mayroong talento. Kailan magpagamit tayo sa Diyos. Amen. Huwag natin dipahan ang lahat ng gawain. Amen. May kanya-kanya ang bawat isang gawain. Magpagalit tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah! Lord. Kahit alam ng tao, gusto ng Diyos, walang magkakapitan sa iyo. Amen. Dahil gusto ng God, palingkuran mo siya. Sambahin mo siya, what is God? Object of worship. Amen. Kung ikay nagsasamba sa Panginoon, nagpupuri, para sa Diyos yun. Hindi para sa kapwa-tao. Hindi parinig mo ay yung sarili ni kayo magaling. Sapagat ang kailangan ng Diyos, siya ang ating
papurihan. Ang kailangan ng Diyos, siya ang atong pahamuuton. Amen. Hindi ibang tao na galing niya. Lord. Isa lang ang tatanggap ng kapurihan. Amen. Siya ang Diyos! Amen. Matanda ka o bata, magpagamit sa Diyos! Amen. Lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Now, we are instrumento na tayong Panginoon. Sa kanyang gawain, kung ikaw'y mangangaral, ministro, tutukan mo, ayusin mo Amen. sa pagsisermon. Hindi pwede sapawan mo ang gawain ng iba. Amen. Kanya-kanya tayo. Kung may daliri ito, huwag kang sumampaw sa isang ganyan. Kung saan ka, saan ka? Amen. Wala makakapigil kapag tinawag ka ng Diyos sa ganyang gawain. Sige, brother? Tapos na bro. Next man? Number 10. Oh. You, these other parts that's drawn out of this earth. Ikaw, bahagi tayo ng mundo. Ito lupa. The earth, you are a part of the earth, your body. Ang ating katawang lupa, niliwanag ng katawang lupa natin, bahagi ng mundo, ng lupang ito, dito. Your soul is part of God. Pero ang kaluluwa mo, bahagi ng Diyos. Ano kaluluwa mo? Bahagi ng Diyos. Hindi bahagi ni Satanas ang ating kaluluwa. Ginamit lang ni Satanas ang ating kaluluwa, pero sa pasimulang bahagi ito ng Diyos. Nakasangla lang sa kasalanan nating kaluluwa, kasi siyang gumamit. Pero ang Diyos, sa kanyang biyaya, sa kanyang kawan, tinabos tayo. At ngayon, Diyos ang gagamit sa atin. Magpapagamit ka ba sa Diyos? Huwag nyo gamitin ng Diyos. Ikaw ang magpagamit. Kita nyo, tinawag ako na maging ganito. Tinutukan ko ang gawain ito. Amen. Tinutukan ko ang pagkagamit ng Diyos sa akin. Amen. Sige, brother? Attribute of Bahagi God ng Diyos. displayed here on earth in a body. Ang ating kaluluwa naka-display dito sa mundo sa pamamagitan ng ating katawang lupa. Kung ano nakikita sa gawa natin sa ating katawang lupa, yun ang ating kaluluwa. Okay. The body is to be redeemed. Ang katawan ito ay tulubusin. Okay? Tapos na bro. Ano ba? 11. Now the soul is redeemed. Ayun, ang kaluluwa ay tinubos. Ano ito? Ang pangangalan ng iba, na intan, ang kaluluwa, inalis, tinapon. Pero minsan nagsasabi, ang kaluluwa ay tinubos. Dugo ang tinubos. Sige. Because it was in sin. Bakit tinubos? Dahil ang kaluluwa natin nasa kasalanan. Yun din ang struktura na bahagi ng ating katawan. Na bahagi sa ating struktura, kaluluwa. Nasa kasalanan nito sa tinubos. Sige. So God come down by process of Ay justification, ginawa niya ang tatlong proseso, ang katuliran, sanctification, kabanalan, baptism of the Holy at Ghost, bautismo ng Espiritu Santo. and redeemed your soul. At tinubos ang ating kaluluwa. So ano ito? Perfection. Kasakdanan. Sa harapan ng Diyos sakdanan. Kaya nga ginagawa natin kung anong nakakalugod sa Diyos. Amen. Hindi na tayo magpapasakop sa mundo, sa sanlibutan. Sa gawain ng sanlibutan. Sige, brother? Tapos na bro. Lamang nakikita natin. Gera dito, gera doon. Sunod-sunod na rin doon. Amen. Ano ito?
Warning! Nakita natin na ang mundo hindi na magtatagal. Amen. Ang panahon hindi na magtatagal. Ang rapture hindi na magtatagal. Hindi mo alam kung kaya na mangyari ang rapture. Kaya, bago mo ulit ang lahat, magpagamit. Amen. Amen. Ating tuwid ang dapat may tuwid. Magpalis tayo sa Panginoon. Hallelujah. Kailangan ang ating kaisipan na ito, punuin natin ng kanyang salita. Kailangan nating alaala lagi sa Word of God. Kapag dumating ang Holy Ghost sa isang tao, ito ay gabay, comforter, patnubay, manugtoy-toy, kailangan siyang magpalaala sa iyo kung anong salita na sinalita. Amen. Kaya ang salita ito na ating narinig, siya rin ang ipalaala ng Diyos sa atin. Amen. Kahit sa impyerno tayo. Kahit sa dagat-dagat ang apoy at usapi. Pero salamat sa Diyos, sa biyaya niya. Inalis tayo sa impyerno. Amen. Inalis tayo sa sanlibutan makasalanan. At ngayon, ginamit ng Panginoon. Magapuri tayo sa Kanya ng tamang papuri na matatagaya natin Panginoon, mapasaya natin Panginoon sa kanyang kalwalatian na ayon sa ating konsensya. Tumayo na. Saan ka pa magpagamit? Nasaan ang tatlo na binigay ko sa'yo? Nasaan ang isa na binigay ko sa'yo? Bakit hindi mo ito ginamit? Hahanapin ng Diyos sa bawat isa. Hindi mo maituro ang kahit sino. Ang Diyos nagipag-deal sa individual. Bakit hindi ka na-rapture? Huwag mo ituro sa kung sino man. Bakit na kinuha ng God ang kahit wala? Huwag mo ituro ang sino man. Sapagkat nang mawala si Adan sa salita, Adan, nasaan na ikaw? Andito ko nagtago. Sinabi ko, huwag mo galawin. Ginawa mo kasi. So, ang bawat isa, harap sa Diyos. Mananagot siya. Ama, makapangyarihan, pinapuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin na maging masigasig kami sa iyong salita. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Na kung paano ang iglesia nakarinig na iyong mabuting balita. Pero naging formal. At ito'y sasagutin ng bawat isa sa araw ngayon. Amen. Panginoon, gusto mo ang iglesia buhay dahil ikaw ay Diyos na mabuhay. Amen. Hindi ka Diyos na mapatay. At ang Holy Ghost na binigay buhay sa amin. God, ito ang ulan na aming tinamasa mula sa langit na itinadala mo sa amin upang kami ay maging buhay na buhay. Salamat God, papalain mo siya, papalain mo kami, papalain mo malit na iglesia, purihin ka dahil ng Diyos. Sa ngalan ng Jesus, I pray. Amen. Amen.